Hali sa News Center sa LGU Irosin, yadi na ang ulo sa mga balita. Most wanted person sa Irosin, tinukoy sa Irosin Municipal Police Station. Trabaho sa bihert ng tanod niya na pandemya, kumusta hunta? Barangay Health Workers Honorarium halikan Mayor Piducielo, Patagos. Batang Elementary School magiging saro na integrated school. Nankoko Pili Shells Handicrafts, kadtuhunta sa Barangay Bagsangan. Tunay na may pagmakulong, maaasahan at may panindugan sa serbisyo. Pasiuro, tunay News Salon TV. Marhay na adlaw Irosin. Ini ang Tunay Irosanon TV. Naghahatod sin mga dekalidad na balita. Tumutok sa EFG Cable TV Channel 11 ng sa ato YouTube channel na Irosanon TV. Sa nakaagi na interview kaupod si Police Major Rene Bea sa Irosin Municipal Police Station, natukoy na ang most wanted persons didi sa Irosin. Eksklusibo na ihatod ni J. Lawrence Sambahon. Niya na pandemya sa operasyon sa Irosin Municipal Police Station, pinahayag ni Chief Rene Bea ang sitwasyon sa mga maabot na plano manungod sa pagsugpo ng pag-aksyon sa mga kriminalidad didi sa ato bungto. Bilang po sa pagsunod sa kampanya, ito po yung kampanya po ni Sir Elizar, yung Cleanliness in the Community. Tumatalakay po ito sa paglilinis natin sa mga krimen involving sa droga at yung pagtutugis natin sa mga tumataka sa batas, lalo na yung may mga warrant. So, isa po sa mga naging trabaho namin dito sa Irosin, ito po yung pagtutugis natin sa mga tumataka sa batas. Nung nakaraan po na Pitsa 7, ngayong buwan na to, nagkasapo kami ng manhunt operation papunta po sa Candaba, Pampanga para po uliin si Jose Ison Presado, 23 years old, may kaso po itong rape. So doon po siya nagtatago. Pagdating nga po namin doon sa Pansinaw, nahuli po siya namin doon mga 10:30 AM. Pagkahuli po namin noon, balik na po kami dito sa Bicol. Tinukoy man ni Chief Bea ang mga most wanted persons didi sa ato bungto. So maliban po dyan, mayroon pa kaming naaresto po yung second most wanted person namin na si Arvin Baniel Camposano, 39 years old. May kaso po itong murder. So nahuli po namin ito sa Barangay Batang Irosin, Sorsogon noong June 13. So maliban po dyan, mayroon pa kami mga other wanted person na nahuli. Ito po si Fidel Barangkel Batalier, ito po ay may kaso po na 8048, yung Coconut Preservation Act. Bali dalawang kaso po ito, yung Coconut Preservation Act saka yung Violation kan Chainsaw Act na Republic Act 9175. So may nahuli rin po kami na sa isang kaso po may tatlong involved na person, yung frustrated murder. Ito po kay Reggie Gascias Guido. Na-aresto po namin dito sa Barangay Pawa. Tapos nag-follow up ulit kami. So mga kasama niya doon, nakuha rin namin si Nestor Gascias Guido, saka si Tyron Morata Esparago. So all in all po itong mga nagka-aresto namin, meron po hanggang bali 12 na po. Sa other wanted person pa po, ito si Edward Gracia Imate, saka si Evelyn Manuyag. Ang kaso po nitong dalawa, parehas po ito sa isang kaso, murder po ito. So ito po yung mga na-aresto po namin, bali 12. So ang quota po sa amin dito sa Irosin is 15. Isang most wanted saka 40 na other wanted. Ayon sa kaniya, seryoso ang pulisya sa pagsugpo sa kriminalidad didi sa ato bungto. Batog pa sa ECQ sa March 2020 hanggang niyan, ang trabaho sa mga BHERTS o Barangay Health Emergency Response Team ng Tanod, Padagos. Sira kumusta huntas sa report ni Ralph Balaguer.
Niya na pandemya, aramunta ang mga inihirimo sa mga medical frontliners and helpers sa mga buro-barangay na kinadtuhan mi. Sira ang mas kilala bilang Barangay Health Emergency Response Team o BHERTS. Ang una mi po na inhimo, nagbayabay po kami ma'am. Amo mga purok nakapot, lalo na po sa mga bata. Nag-aano kami sa mga magurang na diri pagparuluwason. Tapos ang mga senior. Sa tungkol sa pagbakuna po, dati po, harabo nila. San batok po sana nabakunahan na po kami. Nainggan nyo naman po sila na magpabakuna naman. Sa niyan po, kadaganan na po, gusto na magpabakuna. Kami po, naka-second dose na po. Wala man epekto sa mga sa kalusugan po nila. Kaya po, kadaganan na po niyan, nagpapabakuna na po. Sira saro-saro namo na in-interview para mas maaraman ang kanira trabaho lalo na niya napadagos na naghihigpit ang guidelines didi sa ato bungto. Uradlaw po kami, yadi po didi sa barangay, naka-duty po, kung minsan nga ni po, Sabado, Domingo, yadi pa kami. Hanggang gabi, hanggang alas 10, nag-upod man po kami sa rubing sa mga barangay tanod. Sa panahon naman po sadto na SQ, naghatag po sin mga ayuda bagaha. Kami po so na naghatag sa ayuda sa kada balay. Kami padagos na nagsiservisyo batog san pag-start sa din na pandemic hanggang sa niyan. Nag-start po kami night duty since ACQ para ma-maintainer diri pagruluwasan mga tao. Patuloy kami na nag-iedukar sa tao, pagsanitar sang kamot, pagmantiner san kalinigan para maibitaran ini na pandemic na naglalaganap. And then pag may nag-uli po hali sa Manila, mayon man po sa amo papasabot sa amo kapitan na mayon nga na sintrayag sa Galianosa. And then after that, didi na sa amo after a week, kung wala sila sing swab test, hindi na sa amo mapupunta for 1 week. Bilang kadanon sa mga BHERTS, inhapot manamo ang mga tanod sa kanira mga inhimo manungod sa pag-iwas sa COVID-19 nan pag-implementar sa mga health protocols. Ay hindi mo po naman ng mga tanod sa pandemya po. Guro gabi po kami nag-robing, insita mi mga wala face mask, wala si mga facial. Tapos may pa yung mga pasaway, kung base po nag-robing kami, may kami sin na kukuha ng mga pasaway. In-report na lang naman po sa pulis. Ang pulis na lang po nagkuha kanira. 24/7 po kami nag-monitor sa mga kuha. Kami na mag-uruli po dito. Kakatuloy po, susog mi, kung base po na mag-uruli. Kisusog ko yun, kung naano mga balay nila, kaya kung kuhan, tidara ko sa Galianosa. Batog san magka-pandemya, nagbutang kami dito sin kuan sa kuan, nag-checkpoint kami dun sin na mag-agi na sasakyan, na mga taga-iba na lugar, yung sisitame. Pagkatapos, pagkagabi, nag-duty kami, 24/7 kami nag-duty. Para i-implementar ang curfew din. Ang mga teenager, mga bata, ipapauruli na bago pa mag-curfew. Hanggang niyan, padagos pa kami nag-duty din sa barangay may. Ang mga wala pismas, yun, kung wala, natagan. Padagos ang pag-apresyar tasan sa ato mga barangay health workers sa wara-sawa nira na pagserbi para sa ikaayad san kada saro sa bungto san Erosin. Ralph Balaguer para sa Erosin, para sa Erosanon. Sa katakod na balita, ang mga barangay health workers regular na nakakaresibay san kanara bulan-bulan na honorarium hali sa munisipyo. Sa report ni Girly Aban. Para suportahan ang padagos na pagtrabaho sa mga BHW o Barangay Health Workers, ang lokal na gobyerno sa Irusin sa pamumuno ni Mayor P. Doicielo, padagos ang paghatag sin honorarium sa kanira. Hali sa dati na 250 pesos kada bulan, batog taon 2017, dinoble ni Mayor P. Doicielo ang kanira monthly honorarium na hinimo na 500 pesos. Apwera pa ini sa honorarium na nakukuha ni hali sa kanira barangay. Sira nagpapasalamat sa padagos na danon sa LGU Irusin. Dako-dako man po ang danon so na honorarium namo kay mas sa pagbuhay sa kada BHW. Nakadagdag man po sa sa pagbuhay. Salamat po Mayor sa pagdanon niyo sa mga BHW tapos sa mga po ang mga danon niyo, ang mga honorarium. Salamat po. Sinabi ni BHW Municipal President Christy Rodrigo na ang prioridad san kalusugan san ato mga kabubungto ang kanira pangaturugan. Niya na panahon san pandemya na dara san COVID-19, dako-dako ang partisipasyon san mga miyembro san BHW. Kay siraan ato pambala sa pagmonitor sa mga nagkakwarantina na nagdadanon sa pagmonitor sa mga tao sa buro barangay.
Bukod pa sa mga trabaho nakatakod sa COVID-19, ang mga BHW, aktibo man ang pagpartisipar sa mga activities sa LGU, parehas sa X-ray caravan, HIV caravan, nan serbisita sa barangay. Girly Aban, para sa Irusin, para sa Irusanon. Batang Elementary School, magiging saro na integrated school. Ang Batang Elementary School saro sa mga eskwelahan na nag-aakomodar sa diri lang saro na barangay, kundi pati mga bata hali sa iba na barangay parehasan gumapya ng San Isidro, nag-enroll man didi. Ang kanira principal na si Ma'am Maria Evelyn Real, inasikaso tulos ang pag-convert sa Batang Elementary School para maging Batang Integrated School. Ang School Improvement Plan San Batang Elementary School, ang SIP. Saro sa programa na nakabutang dito sa SIP, ang conversion ng Batang Elementary School to Batang Integrated. Ang saro na elementary school na nagko-convert sa saro na integrated level, nagkakamayon sa mas dako na capability nan madadagdagan ang grade school level na kaya i-offer, parehas na lang sa grade 7 and grade 8. Tugot man ang mga magurang san mga magiging estudyante sa nasabi na conversion. Hinapot ko ang parents, okay sira. Almost 99% of the parents nag-okay. So, ang una ko na hinimo is kausapon ko ang tulo na barangay captain ng Batang, Kumapya, and Barangay San Isidro. Ang una na step na hinimo namo na tulo is magkatukan mayor, mag-ask sin assistance para po pagkamayon sin integrated school. Tulos man inasikaso sa lokal na gobyerno San Irusin ang nasabi na pag-ayo danon sa Batang Elementary School nang sa saro na Sangguniang Bayan Resolution ini na conversion opisyal na susuportahan sa LGU sa pamumuno ni Mayor Pidoy Cielo. Tinanggap man sa Department of Education Sorsogon Division Office ang nasabi na plano na pag-convert. So, nag-submit ako sin letter of application sa Division Office. Accepted man po sa amo. Supportive man na superintendent. Sabi niya, pagbalik sa letter, himuunyad to ng mga kaipuhan ng mga papers. Dagdag pa sa danon ni Mayor Pidoy ang 5 kataon na suporta sa mga job order na teachers na ma-volunteer sa Batang Integrated School. Ma-support po siya sin 5 years para sa job order, para sa mga teachers na ma-volunteer. Nagkamayon man sa inspection and validation and division team sa DepEd na ng Batang Elementary School pwede na mag-cater sa mga grade 7 and grade 8 sa maabot na school year. Kaipuhan na lang ni Rasan permit hali sa DepEd Regional Office para sa makabatog na sa grade 7 and 8 sa kanira eskwelahan. Pwede kami mag-accept ng grade 7 and 8 for this coming school year. So, inuhulat na lang po namo ang validations and region. Dako man ang pasasalamat ni Ma'am Evelyn Real sa mga school ng opisina na kadano nira sa kanira magiging conversion. And ako po, very supportive na public schools District Supervisor, si Ma'am Lynn Grifal. Next po is yung Gabao National High School. Then, ang Patag Integrated School. And then, sa Galiano sa National High School, nag-promise man din po sila na this coming school year, mapahudaman po sila sin mga books. And sa Intiro po, mga school heads, kay Sir Elmo Linzo na maupuan, nagbutang sa SIP. And then sa amo po, Schools Division Superintendent, Sir Toots Eldencilio. Gusto ko man po pasalamatan ang Barangay Batang sa kanira namumuno na Barangay Captains, Omar Guban, then ang kaniya mga kagawad. Ang suporta sa lokal na gobyerno ang pinakadako na klase na suporta para sa mga eskwelahan na gusto magkamayon sa pag-angat. Diri man mangyayari ang integrated school kung wala po ang suporta sa LGU. Kasi ang inaayo po sa mo ng mga document, very important ang support sa LGU. Ang lokal na gobyerno, suportado pirmi ang anano man na upgrade na hihimuon sa mga partner government agencies, lalo na sa lado sa edukasyon. Eman Burgos, para sa Irusin, para sa Irusanon. Bracelet, kulintas, nan muebles, na himulang hali sa pilisial ng Bagul, maagihan sa Barangay Bagsangan. Aramuntaan mga local products na ini sa special coverage ni Eman Burgos. Diri na uubos ang creativity sa ato mga kababayan. May nakilala kami didi sa Barangay Bagsangan si Manay Remy, kundi naghihimo sila sin mga magayuno na bracelet ng kulintas nan iba-iba pa na muebles gamit lamang ang shell san pili nan Bagul san lubi. Upod niyo kami. Gamit lang ang tiniladan san pili nan Bagul san lubi, mga magayuno na item ang kanira nahihimuan.
Talaga namang pwede pang regalo ng pagkakakitaan. Kinadtumian kanira balay didi sa barangay Bagsangan kundiin sira nagtatrabaho san kanira mga produkto. Si Manay Remy, dati na parabanti, nan sa oportunidad na nagbukas para siya magkamayon sa training sa handicraft sa paagi sa Irusin Municipal Agriculture Office, diri siya nagduwa-duwa na mag-intra. Dati po, nagtatanong sa bulod. Tapos sabi ni Ma'am Nimpa Perolino, mayon daw sin seminar ang sa livelihood, sa RIC sa mga kababayan. Dito po ako nagbatog, sige ko ang seminar sa Pili Handicraft. Tapos, mauna yun na, impadagos ko na ang paghimusan pili. Na-challenge si Manay Remy na mag-imbento san kaniya sa diri na design. Kaya naisip niya na pag-upodon ang bagol ng pili shell. Nan batog dito, iba-iba na ang kaniya nahimuan. Ang iba, inspired hali sa iba-iba na lugar. Hali sa mga raw materials pareho sa din ng mga bagul san lubi, didi sira naghihimo san mga magayuno na muebles. Siya nagbatog maghimo-himo san mga products san taon 2016. Sira man ang nagbubutang san mga supply sa mga tindahan ng resorts. Kung dati, si Manay Remy, nag-attend lang san mga seminar, niyan, saya na ang nagtutukdo. Nan diretso naman display san kaniya mga produkto. Mga seminar, dara-dara ko yun pag ang region. Ako susulong nara pag seminar, bit-bit ko yun, di ako naraway. Dara-dara ko yun, ilapag butang ko yung sa lamisa. Ang mga kapwa na mo na mag-seminar, imbabarakal na rin yung kay naruyagon sila sa nako produkto. Mga magayunon man, non-quality ang kaniya handicraft. Mayon didi sa hikaw, pitaka, bracelet, kulintas, nan mga pang-display sa balay. Para man sa mga plantita, pwede man himuon na tanuman san mga hanging plants ang mga bagol. Mayon man sir didi sa nagkapira ng mga basic tools na ingagamit sa paghimo sa din ng mga items. Ko makina, tapos drill press ang pangbutas, shellwood, liha, lagaring bakal, varnish, kain butang na mo ini varnish. Hali sa kamot san ato mga creative na kababayan parehas ni Manay Remy nan dahil sa kanira kahigusan, maski may pandemya, padagos ang kanira paghinguha na maghimo san pagbuhay. Wara man talaga san makaulang sa tawo na gusto mag-asenso. An sa ato pagbakal san kanira mga lokal na produkto, ang dahilan kung akay sira nagpapadagos sa kanira produksyon. Suportahan nato ang ato mga local products. Ini si Eman Burgos para sa Irusin, para sa Irusanon. Hanggang sa masunod na paghahatod sa mga lokal na balita, tumutok sa Irusin Info News official page sa facebook.com/irusininfonews. Nandiri kalimutan na mag-subscribe sa atong YouTube channel na Irusanon TV na i-click ang notification bell para maging updated sa mga bago na balita. Permi tumutok sa Tunay Irusanon TV sa EFG Cable TV Channel 11. Hali sa Municipal Information Office. Ini ang Tunay Irusanon TV para sa Irusin, para sa Irusanon.